Our first proclamation, the Word of God, is in the Epistle of Paul to the Apostle to the Colossians, chapter 2. The reading. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Beware, lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in him, who is the head of all principality and power. In him you were also circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of the sins of the flesh by circumcision of Christ, buried with him in baptism, in which you also were raised with him through faith in the working of God, who raised him from the dead. And you, being dead in your trespasses and the circumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you all trespasses, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and he was taken out of the way, having nailed it to the cross. Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. The word of the Lord. Please stand for our responsorial psalm and our response. The Lord is compassionate toward all his works. Together, the Lord is compassionate toward all his works. I will extol you, my God, O King, and I will bless your name forever and ever. Every day I will bless you, and I will praise your name forever and ever. Response. The Lord is compassionate toward all his works. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and great in mercy. The Lord is good to all, and his tender mercies are over all his works. Response. The Lord is compassionate toward all his works. All your works shall praise you, O Lord, and your saints shall bless you, to make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom. Response. The Lord is compassionate toward all his works. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Luke. Glory to you, Lord Christ. We are reading from chapter 6, beginning at verse 12 through verse 19. Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray, and continued all night in prayer to God. And when it was day, he called his disciples to himself, and from them he chose 12, whom he also named apostles: Simon, whom he also named Peter, Andrew his brother, James and John, Philip and Bartholomew, Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon called the Zealot, Judas the son of James, and Judas Iscariot, who also became a traitor. And he came down with them
and stood on a level place with a crowd of his disciples, and a great multitude of people from all Judea and Jerusalem, and from the seacoast of Tyre and Sidon. He came to hear him and be healed of their diseases, as well as those who were tormented with unclean spirits, and they were healed. And the whole multitude sought to touch him, for power went out from him and healed them all. The Gospel of the Lord. Please be seated. Good morning. Sa ato nga gospel, sa Luke 6, verse 12 to 19, ginistoryahan ka pagpili ni Jesus Christ na maging kaibahan na sa pagwali at pulong Diyos sa mga tao. Na kung siin, saan ang pagpili sa mga tao, saan 12 ka apostole, bago imaw nagpili, una gikado, kinaiya sa pagpangamuyo, permis sa Diyos Ama. Para giyahan mo kung ano, doano kabubuton it Diyos Ama. No? Ngani, maigmangod, gaano ka-importante no pagpangamuyo sa atong kabuhi. Na kung siin, nagataw katon it direction. Amen? Makita natin nga, abo ang mga sumunod sunod kay Jesus, pero nagpili ito si Jesus nga maging kahalina na ka-12 ka mga apostole. Kung dahon natin sa aton nga pagpangabuhi, nga kung siin, ato nga nagtaliwan nga obispo, ato nga primate, si Bishop Dick Alcaraz, na kung sila nagpili malimaw nga maging kaibahan nana para magwali polo in Diyos. Agway mo basta-basta ga pili, una gino pagpangamuyo, na kung siyang giyahan yung magkatong Ginoo. Ang makita natin nga, isaya katon, gimpili it Ginoo. No? Abo nga masumunod kay Jesus, pero nagpili si Bishop Dick na maging kaibahan. No? Kami mga ordained ministers. Maigmangod, sa aton nga gospel, nga sa verse sa Luke 6:17 to 19, saan ang pagpili, no, kanda sa mga apostles ni Jesus, ay nag-adto sanda ito sa lugar ang nagpamati. Sa lugar it Sidon ag sa ibang sa banwa, no? Na kung siin, yung mga apostles, nagpamati kita sanda kay Jesus. Ag nakita nanda, ginhimo ni Jesus. Kumbaga, nag-observe yung mga apostles, no? Kung ano ginahimo ni Jesus. Pas man katon, nag-observe kita kung ano ginahimo sa atong leader sa atong simbahan. Ag nakita natin yung milagro, naghihimo ni Jesus. Na kung siin, abo nagmayad, ag makita naton tanan may na sapian el demonyo nagapit man kay Jesus ang nagbayad man. Ag atong mga tawo nagtinguha nga magapit kay Jesus para matabi nga mang imaw dahil sa andang pagtuo nagmayad man sanda sa andang ginabatyag. Maigmanghod, kung daw natin sa atong pagpangabuhi, isa kita sa mga pinili ni Jesus sa ubasan. Gimbato nato imaw sa atong tagipusoon nga Ginoo sa atong kabuhi, ag kita tanan nakabati it pulong it Dios. Ag nakasaksi sa anang mga milagro it Dios sa atong kabuhi. Do pangutana katong tanan, ginahimo baga naton do ginapabot katong atong Ginoo. Ag kita man karon nakasayod maigmangod.
Sa ating nagimbasa sa reading sa Colossus, isaya kita sa chapter 2, verse 6 to 15, naging hambay tungod, gimbato ninyo si Hesus Kristo bilang Ginoo, magkabuhi kamo nga naga-iliu sa kana. Magtinir kamo kana, agisay kana, inyong kabuhi, magpakalikon kamo sa pagtuo, naginturo kinyo, ag mangin, mapinasalamaton kamo, pirmi sa Diyos. May mangod, sa gimbasa naton, isa kita nagintawan, opportunity gimpili kita Ginoo, nga tawan natin importansya nga aton obrahon do aton nga obligasyon. Makita natin sa ginpabot natin Ginoo sa mga apostoles, ag sa atong inasyon, ginturuan kita Ginoo nga magpangamuyo. Ag iya sambilog sa Colossus, nagambag, magkabuhi kita may pag-iliusa o magpalikangon sa ana nga pamaagi. Amen? Maging sa atong nga isig katawo. Nauna ba compassion sa pagserbisyo sa Dios, maging sa aton nga isig katawo, lalo na sa aton nga mission church o sa aton mga outreach. Na kung siin kita gintawag Ginoo, ag ginturuan kita itpol ng Diyos para makantigo, no? Para kita makantigo kung ano dapat natin nga himuon sa ating kabuhi. Dahil itpol ng Diyos ay magagahom o powerful. Amen? Kung makita natin yung mga tao sa gospel, nagapit sila sa Diyos, ang nagpamati, dahil nagtuusan da, pagi sa minsay Diyos, mabato ng daro, kagalingan. Dahil po ng Diyos ay magagahon. Di kami nanaya sa Hebrews 4:12, Bisagay Diyos ay magagahon. Amen? Nalimanghod, mas swerte kita, mga pinili Diyos, na kita nakabati, itpulong Diyos. Ag naging kabahagi kita sa anang misyon. Paagis pagwali sa pulong Diyos, sa mga tao, agintawan kita, atong Ginoong Kristo, autoridad na mag-pray sa mga masakit, casting out demons, pagi sa pangalan ni Jesus, nga atong Ginoo. Agpungutana, ginahimo ba naton sa atong kabuhi? Ang makita niya sa verse 7, Colossus chapter 2, magtiner kamo. Ano po saan ba magtiner? Abide. Mag-abide kita sa pulong ni Diyos. Haman, kung hindi kita mag-abide sa anong prinsipyo, ay wa kita mahimo. Bisan anong pray naton sa nagakilangan o pulig o casting out demons, agwa man epekto. Dahil kung wa kita mag-abide sa prinsipyo sa atong Ginoo. Nadumduman ko anay, talato nga ako light pa ako. Sa igmangod ni Lula, isang ka-witchcraft, no? Nag-adto sa bagay, mga alas 5, sigot sapon. To, mana to ay, adto ni mana si Lula mo. Ama, makungkol, ay, ipay mo mana imaw. Dahil pamilya magpusaw. Ikita ko nanay, galing mo sa totoo, di angkol mo ay, napagtog ito na nga, ipapray ko na si Lula. So sige, ag totoo ay, gapray mamana ko iya. Ag, din doon, nag-agtog ito. Siguro kalayo ay iya, para sa imbisidyem. Habang gapagtog ito, sige man ako niya, speaking tongues. Lord, isalig ko mga kimuray mga butang. Yung ba Ginoo eh, isalig kana na may pagtuo. Ngali, pag-abot ito, yung mga kulay, masud ka bagay, haba nanay, kawa man na to, haba makong kulay, inyo makong bagay na, hindi nyo makong ako ibhan. Kaya man na, kawa man na sugod. Pag suod na akong tuhay, sa iba, sa makapamatsag sa bagay nga. Pasugod ko talaga ay, may espiritu tayo nga, guyong ba sa yung bagay ngayon, ag
makunlay, laman na akong to. Pagkakita kang lula, iyak man na to, ay gimpato ako na lani, angkol yan pa mag-pray kayo mo, ay hindi, man na. Hama makunlay, hindi man na. Hama makon, iya man na akong hari. Ha? Yung hari mo, hamanay mo. Doon makita na ako niya, nahadlok ba si Lula? Ang ungod ba, abala ko, hindi ka magkadlok, isali mo sa Diyos, magtuo ka lamang. So, ang ungod ba, habang sa gabas ko, gayuyong, libot bagay, sige, matakong nga ako, yung kahit si Lula, magsalig kang Ginoo. Habang hambaw ka na, ikaw makang mga espiritu ka, in the name of Jesus, magaling ka siyang bagay. Sige, ako nga sprinkle holy water. Ay, abay Lula, hindi to, basi sakit ito, ngalala. Hindi ka makang Lula, magkadok. Iya si Jesus, nakonto singgit nila ko. Salig ka man ka na. Ay, simple si Lula ngayon, pagkasimba kita yun, every Sunday, namuyo kita pa yun. Tapos ay, lama akong lahay, salig ka man, ginamapay kita, di mo kadlok. Habang na-pray kami, ginasakit man, imaw. Kita kita reaction sa nga, kung ano nga, kung ba reaction siyang tawag niya sakit sa nga hari. Makon la, tuuhan makon ka magsalig ang Ginoo, ayaw makapapwede, nakon to. Una makon Jesus, nakon to ka na. Ay, to mano, umbagay, gaano ba imaw? Alanganin mo nga hamba nga, una Jesus, nga nagatuoy mo kay Jesus. Pero una, bihari, ginasakit ni Mamakon, magtuo ka, magsalig ka na, matunas Jesus as Savior sa mga kabuhi. Habang nga prayer ka na, kita ko tayo action na, habang nga bigkas may mga 8 word, nagayungi, wala na nga, ag ginasakit, ag kalagko, ay makon na, nalibyo ko man doon, in the name of Jesus, magaling ka, wakas ka pa sa, magsakit kay Lula, in Jesus' name. Singgit ako, ay makon na, salig ang Ginoo. Sa in short, naghalim. Pati na ito, nagayuyong ng mga espiritu, naghalim. Ag kainit-init imaw, gamepay ka man. Abala ko na, sa imong pagtuo, magamayad ikaw. So, pag-pray na ako, maduwa na nga init, nga gabi kagawag ko ng huway, hay instantly, pagi sa pangalan ni Jesus, nagmayad. Naduwa kayagi. So makita natin nga, gaano kaimportante kung ikaw nagato kay Jesus at nagasalig ka na. Imong pagtuo, di mo lang makatawakin mo kadayagan. So makita natin iya, abaya sa Sulusas, chapter 2, isalig ka na imong kabuhi, magpakalikon ka mo sa pagtuo, nga ginturo kinyo, na mangin, ag sambil ag maging masalamatin ka mo permis sa Diyos. So, pagkatapos ka to mana to ay salamat, malula kang. Lama kon, hindi ka magpasalamat kita sa Diyos, nawa na kita pagpabayi. Ag di mo abutang, aton na overcome. Nani may mangon, bilang mga tumuod Diyos, mga pinili ko atong Ginoo, una ka atong kinaiya na maging magpangamuyo, magsalig sa Diyos, maging maligon sa pagtuo, agabi sa tanan, maging mapasamaton, sa adlaw-adlaw nga ito niya pagpangabuhi. Kung ano man do aton niya, lababaton, mayadman ubukon, no? Maisot man mabaw ng mga blessings, aton yung pasamaton sa Diyos. Basta importante, padayon kita mag-abide sa prinsipyo ko atong Ginoo. Dahil, kung hindi kita mag-abide sa prinsipyo, nabay niya sa Book of John, chapter 15, verse 45, wa man kita it mahimo. Naligano ka importante, lupulo ng Diyos sa atong kabuhi. Sa naton, lupulo ng Diyos, may gahom. Amen? Dahil importante katon, na hindi pwede duwa ng siyang karakter kay Jesus na gi-apply katon. Ako anuman natin na batalya sa pulpito, kung sino magaturo sa aton misa, sawaan gin natin sa higa.
do pulong i Diyos. Dahil sa pulong i Diyos, daya, gataw ka ito ni kaligon ni pagtuo. Ang kabay may mangod, padayon kita, magapangikangon, ang may pagtuo sa atong Ginoo, at pagiman sa bulig ko Espiritu Santo. Amen? Please stand.